una sa lahat. Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami po madidelay na proyekto kapag nagkakaroon. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Tuloy ang BICAM, pero mapaabot kaya sa tamang oras sa pag-aproba sa budget? Nagsorry si Dizon. Secretary Vince Dizon humingi ng paumanhin sa mga senador kaugnay sa pinagtatalo ng budget ng DPWH. VIP treatment, Sara Diskaya naka-bulletproof vest at bantay sarado lumabas ang tanggapan ng NBI. Gumulong ng muli ang BICAM pero may pasakaya sa tamang oras ang pambansang budget. Live mula sa Pasay City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, hindi kaya mauwi tayo sa isang reenacted budget? Yan din ang katanungan ng marami sa amin dito, Jiggy. Nandito ako ngayon sa PICC kung saan gaganapin yung resumption ng BICAM. And as of now, 5:30, hindi pa rin nagsisimula yung supposedly ay 4 p.m. na BICAM. So far mukhang nag-huddle or nagmi-meeting yung mga senador dahil ang nakita lamang natin doon sa floor ay yung BICAM panel na mula sa Kamara. Samantala, doon sa tanong, posible bang reenacted budget na? Kung si Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang tatanungin para sa kanya, bagamat masikip na talaga yung schedule, Jiggy, sabi niya kung bibilisan na talaga nila yung kilos nila, kaya pang maipasa, ma-ratify hanggang December 22 yung budget and hopefully malagdaan ng Pangulo hanggang December 29. Ginumpirma rin sa atin ni Senate President Tito Soto na mukhang may looming talaga na idea ng posibilidad na magkaroon ng reenacted budget bagamat ginagawa naman daw lahat ng paraan ng Senado na talagang ma-iron out yung mga gusot sa budget. Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson nagsabi na para sa kanya, parang mas mainam na lang magkaroon ng reenacted budget at least for the first month which is January or the most would be first quarter of 2026 kung saan ipapatupad nga sa 2026 yung budget na naaprubahan for 2025. Kesa naman daw magpasa sila ng budget na hindi naman nabusisi ng maayos. Narito ang bahagi ng pahayag, Jiggy, ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. As far as I'm concerned, than a corruption-conducive, gap-ridden budget. At mas maganda na nga mabusisi gaya ng sinasabi ni Senator Lacson yung pondo kaysa madaliin nila. Pero base sa experience nung mga nagdaang budget din, di ba, kung matatanda mo, para nagkaipitan yung budget. Pero nung nagkaroon na ng arrangement na 21 billion na mapupunta sa mga senador, biglang napabilis. Ngayon, itong budget na pondo ng DPWH ay tila ba naging dahilan din sa pagbagal ng diskusyon dyan sa BICAM. Ano naging tugon dito sa Senado sa naging pagsusori naman ni Secretary Dizon? Jiggy, tama ka. Yan talaga yung naging isang malaking rason. Bakit napunta tayo sa deadlock? Kasi biglang humirit noong linggo na BICAM, ikalawang araw ng BICAM, biglang humirit yung DPWH na pinababalik yung 45 billion pesos worth ng kanilang infrastructure project. Una na yang natapyas sa Senado. Hindi parehas ng desisyon dyan ang Kamara at Senado. Kaya nga hindi natuloy kahapon na postpone yung BICAM. Kasi para sa Senado, hindi nila ibabalik yan dahil para sa kanila wala silang mali sa pagtapyas ng 45 billion pesos na yan dahil base yan doon sa impormasyong nakarating sa kanila na may overpricing doon sa cost of materials. So for today, tama ka, nag-sorry na yung DPWH dahil sa insufficient data na ibinigay nila sa Senado na sinasabi ng mga senador na naging basihan ng kanilang desisyon na tapyasin yung 45 billion pesos na yan. Narito muna yung bahagi ng pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Humingi tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto
base na rin dun sa pagbaba natin ng mga presyo. Kaya ang tanong, Jiggy, ibabalik ba yung 45 billion na yan dahil meron ng apology coming from DPWH, meron ng sinasabing sapat na data coming from them, bagay na pinag-aaralan pa ng Senado. Sabi nga ni Senator Gatchalian, bago tumulak dito sa PACC coming from the Senate, hanggang sa mga oras kanina ng alas 3, alas 4 ng hapon, inaaral pa talaga nila yung voluminous na data na nagmumula sa DPWH at saka sila magdedesisyon as a whole yung Senado kung ipapabalik ba yung 45 billion pesos na yan o hindi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian. Tingnan ko muna yung data. Nung sinamit nila sa amin, walang hauling at walang logistics, in short. So ngayon, pinasok na nila hauling, pinasok na nila logistics. So itong adjustment factor tsaka presyo nila, masasabi ko almost or near realistic. So still deadlock for DPWH? For now. Pero bagamat wala pang final decision ang Senate kung ibabalik yung napakalaking halaga na yan, 45 billion pesos sa DPWH, si Senate Majority Leader Mig Zubiri may sinasabi na para sa kanya hindi dapat ibalik yung kabuuan ng 45 billion pesos na yan across the board sa lahat ng proyekto ng DPWH. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Sabi niya, nag-sorry siya, magre-recompute sila. Di pakita muna nila yung may computation at ipakita nila yung may computation per item. Di ba? Kasi baka naman, palakasan na naman yan. Jiggy, I have yet to check kung nung nag-start na sa mga oras ito yung BICAM at kakalabas ko lang bago ko tumayo dito, hindi pa talaga nag-uumpisa yung resumption ng BICAM sa pagitan ng Kamara at Senado. At dahil nga may deadlock pa rin dyan sa DPWH budget na yan at inaaral pa rin ng Senado yan, ang sabi ni Senator Gatchalian sa atin, pag-resume, ang i-discuss muna nila ay budget ng ibang agencies para na lang talaga umusad na muna yung pagtalakay ng magkaibang bersyon ng budget ng Kamara at Senado. Yan muna ang latest mula dito. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Manlos Baños live mula sa Pasay City. Tutol ang mga kongresista na magkaroon ng reenacted budget ng dahil lamang sa gusot sa pondo ng DPWH. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ang ilang senador ay bukas sa posibilidad na reenacted budget. Ano naman ang sinasabi ng mga congressman? Jiggy, kahit nga walang tulugan, sisikapin daw ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na maipasa agad ang 2026 budget. Target pa rin daw nila na ma-ratify ito sa December 22 at maipadala nga sa Pangulo para malagdaan at maisabatas nga bagong matapos yung taon. Nauna nang sinabi ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing na magagahol na sila sa oras kaya kailangan na nga magpatuloy itong BICAM meeting. Pakinggan natin itong pahayag ni Congresswoman Swansing. Ang maganda po, ako, whenever the communication lines are kept open, that to me is progress. The worst that can happen in a situation like this is that both parties would refuse to engage with each other. At matasolbahan po kung ano man po yung contentious na mga issue. At Marian, sabi ni Senator Lacson ay dahil sa gusot sa budget, may banta raw sa liderato ni na Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. Gaano ito katotoo? Jiggy, pinabulaanan nga yan ni Parañaque Representative Brian Yamsuan na miyembro rin ng House Contingent ng BICAM. Giit niya, walang pagbabantang nangyayari dahil po sa budget. Kung babalikan natin Jiggy, ang sinabi ni Senator Lacson, may nasagap siyang impormasyon na pinipressure daw ng ilang kongresista sina Speaker D at Congressman Marcos. Gusto raw kasi ng ilang kongresista na ibigay ang demand nila sa budget, lalo na para sa DPWH at medical assistance para nga sa mahihirap. Ayon kay Yamsuan, walang katotohanan yan. Ang instruction daw ni Speaker D ay tapusin na ang budget sa lalong madaling panahon. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni News 5 House Correspondent Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, pagpasa ng BICAM sa 2026 National Budget, pinamamadali na ng Pangulo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Pinagmamadali ng palasyo ang pagpasa ng BICAM sa 2026 national budget. Ayaw raw ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang reenacted budget. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, anong plano ng Malacanang sakaling mantala talaga ang pagpasa ng 2026 budget? Jiggy, malinaw ang sinabi ng Malacanang, wala silang Plan B. Hindi raw ito iniisip ng Malacanang, sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dahil malinaw kung anong gusto nila at kung ano ang ayaw nila. Gusto nila maipasa agad itong proposed budget para sa taong 2026. Ayaw nila na magkaroon ng reenacted budget. Ang sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kapag kasi nagkaroon ng reenacted budget, may mga proyekto na supposedly ay ipapatupad sa susunod na taon na maaaring ma-delay. So ang gusto ng Pangulo, maibigay sa kanila ang final version nitong 2026 national budget, malagdaan at umabot ang budget nang hindi magkaroon ng reenacted. Ang sabi kasi ng Malacanang, inaasahan nila na bago nga sana magpasko ay hawak na nila ang kopya ng ito nang sa gayon ay masuri na rin ng palasyo. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat na gawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami po madidelay na proyekto kapag nagkataon. At Maricel, sa ibang usapin, may nilulutong bagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong posisyon ng Pangulo tungkol dito? Jiggy, ang sabi ni Undersecretary Claire Castro, sa ngayon wala yan sa isip ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw yan issue sa Pangulo. Bibigyan ko lang ng konteksto kung bakit naungkat ang usaping ito. Doon kasi sa press briefing kanina ni Yusek Castro na itanong yung posisyon ng Malacanang tungkol dun sa naging pahayag ni Congresswoman Laila De Lima at ng kanyang grupo na pwedeng gawing basehan sa panibagong impeachment trial o impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, yung isinampang plunder laban dito kay VP Sara Duterte. Matatandaan kasi natin na nasampahan nga siya ng kaso nung nakaraang linggo dahil pa rin dito sa hindi maipaliwanag na confidential funds. Pero ang sabi nga ni Yusek Castro, sa ngayon, ang gusto lang naman mangyari ni Pangulong Bongbong Marcos ay managot sa batas kung sino ang dapat managot. Pero in general daw yan. Patungkol naman doon sa mga naging pahayag ni Ramil Madriaga na sinasabing bagman ni VP Sara, kung meron daw ebidensya ang isang tao sa kahit na sino, lalo na para dun sa mga public servant, mas maiging imbestigahan ito dahil ayaw din naman daw ng Malacanang na magamit sa politika itong mga ebidensyang ito. Jiggy? At Maricel, may inanunsyo ang palasyo ng mga bagong appointee. Sino-sino mga ito? Jiggy, babasahin ko lang isa-isa ha. Medyo mahaba-haba kasi yung listahan ng pangalan na ibinigay ng Malacanang na mga bagong talaga. Unahin na natin si Attorney Annalisa Logan na itinalaga bilang Chief Presidential Legal Counsel. Kapalit siya ni yumaong Secretary Juan Ponce Enrile. Etong si Attorney Annalisa Logan, base doon sa mga government website, makikita natin na nagtrabaho na siya bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Office of the President at naging junior partner na rin siya ng Marcos Ochoa Serapio and Tan o yung most na firm. Bukod nga dito kay Logan, meron pang ilang mga pangalan na ibinigay ang Malacanang. Kabilang na dito si Attorney Maria Luwalhati Dorotan Chuseco, natatayo naman bilang Senior Deputy Executive Secretary. Attorney Daniel Marie Rieza Culangen bilang Deputy Executive Secretary for General Administration. Attorney Joseph Urbin Obensa, natatayo naman bilang Deputy Executive Secretary for Financial Affairs. Si Attorney Jess Hermones Andres bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs at meron pang iba. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Pansamantalang lumabas ng NBI headquarters ang contractor na si Sara Diskaya. Dumipensa naman ng NBI sa mga nagsasabing may VIP treatment sa kanya. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang dahilan ng pag-alis si Sara Diskaya?
Jiggy, dumalo ang kontraktor na si Sara Descaya sa isang hearing para nga sa reklamong isinampa laban sa kanya ng lokal na pamalaan ng Malabon. Mag-aalas 11:30 ng umaga kanina nang lumabas siya sa NBI headquarters sa Pasay. Naka-bulletproof vest siya. Sakay ng itim na SUV ng NBI, bumiyahi siya papuntang Malabon. Bantay sarado siya ng mga tauhan ng NBI. Bandang alas 12 ng tanghali nang makarating ang convoy sa Malabon Office of the City Prosecutor. Higit 10 minuto lang nagtagal si Descaya sa loob bago sumakay ulit sa sasakyan ng NBI. Hindi siya nagpaunlak ng panayam sa media. 8 araw nang nasa kustodiya ng NBI si Descaya matapos voluntaryong sumuko kahit wala pang inilalabas na warrant of arrest laban sa kanya. Nahaharap si Descaya sa patong-patong na kaso kaugnay ng maanomalya umanong flood control project sa Davao Occidental. Jiggy? Maraming ang nakakapuna, nagsasabi na tila ba may VIP treatment si Descaya dahil sa pagkupkup sa kanya ng NBI. Anong pananaw dito ng NBI? Jiggy, dati nang sinabi ni Sara Descaya na sa tingin niya o feeling niya ay mas safe nga siya sa NBI. Pero kung VIP treatment bang matatawag ang pananatili sa NBI headquarters, may sagot dyan ang ahensya. Pakinggan natin ang pahayag ng tagapagsalita ng NBI. We have a long history of being fair even to people we are actually investigating. So siguro nire-recognize po ni Sara Descaya. Kaya napili niya po na dito sa atin sumurrender. Jiggy, practical din daw na nasa kustodiya ng NBI si Descaya para kung sakaling nga na lumabas na ang inaabangang warrant of arrest. Kung pauuwiin po natin yan, tapos biglang lumabas ang warrant, mas mahihirapan po ang NBI, mas mahihirapan ng PNP sa paghahanap. Ang tiyak lang, Jiggy, this is quite an unusual case, no? Kasi hindi naman nga officially under custody ng NBI si Descaya dahil nga wala pang warrant of arrest laban sa kanya. At ang pananatili niya sa NBI ay hindi naman din karaniwang ginagawa ng iba pang mga akusado. Nilinaw din niya ng DOJ, Jiggy. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Wala pong preferential treatment. Okay? In fact, the fact na her liberty is now being restrained despite the absence of a warrant of arrest means that the government is actually taking steps forward to be able to make sure that she or any person involved in these cases are held accountable even despite the fact na wala pa pong warrant ngayon na i-issue. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Susunod, mag-amang namaril sa Bondi Beach sa Australia na malagi sa Pilipinas nung 1 buwan lang. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagsauli ng 40 million pesos sa DOJ ang isang dating opisyal ng DPWH na nadadawit sa flood control scam. Ayon kay dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia, kinita niya ang pera mula sa flood control projects. Ayon sa DOJ, abot sa 150 million pesos ang kabuang halagang ibabalik na Opulencia. Pinag-aaralan pa ng DOJ kung gagawin siyang state witness. Isa sa mga kondisyon ng voluntaryong pagsasauli ng pera. Noong 1 buwan lang, nagsauli rin na mahigit 100 million pesos si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na bumisita sa Pilipinas sa mag-amang sospek sa pamamaril sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Lumapag sa Maynila sina Sajid Akram at anak niyang si Navid at tumuloy sa Davao noong November 1. Umalis ang dalawa noong November 28 pabalik ng Sydney. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagbisita nila. Wala pang kumpirmasyon kung may kaugnayan sila sa mga teroristang grupo. 16 ang namatay sa mass shooting sa Hanukkah Festival nitong linggo, kabilang ang mga gunman na nabaril ng mga pulis. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.